Tutor Navira. I am so glad na nakipag-meet ka sa akin today. And I am so happy na naglakas loob ka na magkwento sa akin. So, kamusta ka? Okay lang naman po ako. Kamusta naman yung pakiramdam mo? Okay naman po, komportable naman po ako, and I'm also glad po na makapag-share sa inyo, lalong-lalo na po sa mga personal problems ko. Kasi usually po, hindi po talaga ako nagsasabi or nagkikwento sa ibang tao. And, yun nga po. So, I understand na ito ay pinakamalaking step para sa'yo na mag-open up. So, you can take your time na mag-share sa akin ng story mo. So, isa po akong teacher, and may isang beses po talaga na nangyari na hindi ko na po kinaya yung nangyayari doon sa sitwasyon sa loob ng klase ko. And last week lang po, kinailangan ko po talagang umalis sa loob or mag-walk out po sa mga estudyante ko kasi po hindi ko na po talaga kaya or nahihirapan na po akong makahinga. And yung mga estudyante ko po kasi sobrang maingay, magulo sila, nagkukwentuhan sila, and parang yun po yung noise nila is yun yung nag-trigger sa akin para po mag-breakdown po ako. So, you're feeling overwhelmed to the point na parang naapektuhan na yung mental health and physical health mo, tama? Yes po. To the point na ilang beses kang na ganun yung sitwasyon mo sa isang araw? Depende po siya sa bigat po ng pangyayari. Usually po, kapag halimbawa po, sa unang beses is mabigat po talaga siya, like iiyak ko lang po yun siya. Kapag hindi po ako umiyak or hindi ko siya nalabas, possible po na mag-trigger po ulit siya, then mangyayari po ulit kung iiyak po ako ulit. Pero kapag nangyari naman po na multiple times na nangyari sa isang beses, hindi naman po magkapareho yung tagal ng nilalas nila. So, yung mga ganitong situation ba is nangyari na siya before or bago lang siya nangyari ngayon? Actually po, kahit nag-aaral pa lang po ako, minsan po is nangyayari na po talaga siya. Oh, so kanina nabanggit mo siyang multiple times. So, sa isang araw, ilang beses ka ganun yung pakiramdam mo? Depende po siya sa situation or sa bigat. So, minsan po sa isang araw, like, mga dalawa or ganun. Kapag halimbawa po na nakatulugan ko na lang po yung kakaiyak, tapos parang feeling ko ang bigat pa rin po. Pag gigising po ako, usually po, mangyayari po ulit siya, mag-trigger po ulit, iiyak na naman po ako. So, yung kung i-rate natin yung pakiramdam ng bigat yung pakiramdam mo, yung bigat na nararamdaman mo kapag ina-attack ka is, ma-rate mo siya kung 1 to 10, sa 1 to 10, i-rate natin siya kung ilan. I-rate ko po talaga siya ng 10. 10. So, pwede mo kaya i-describe sa akin exactly kung ano yung nangyayari kapag na-overwhelm ka sa loob ng classroom? Usually po nagsisimula siya kapag halimbawa po yung mga estudyante ko is nagsisimula na silang mag-ingay, kanya-kanya ng kwentuhan. Usually kapag sobrang ingay na talaga is parang nararamdaman ko po bumibilis na yung tibok ng puso ko, din pinapapawisan po ako, and feeling ko is nawawalan na ako ng control, and talaga pong parang I feel suffocated po sa loob ng classroom. So, ngayon, I'm hearing several concerns, no? Yung panic attacks mo, yung classroom management mo, and yung takot mo doon sa job security. Kasi, syempre, yun nga, sabi mo, na teacher ka, you are responsible for the future ng mga students. So, sa mga nabanggit mo, alin doon yung gusto mong unahin natin na i-address? So, feeling ko po is dapat po mas nauna kong i-address yung anxiety or feeling na natatakot po ako about sa future ng mga estudyante na to. So, as a teacher po kasi dapat ako po yung magsisilbi na pangalawang magulang ng mga bata. So, parang feeling ko po kasi is nafe-feel ko yung role ko as a teacher. Parang hindi ko po siya na
papangatawanan kasi nga po parang minsan yun nga nag-walkout ako is iniiwan ko yung klase ko, so parang I feel sad po, and at the same time natatakot po talaga ako para sa kinabukasan ng mga estudyante ko po. Okay, I can say na kung gaano ka ka-passionate pagdating sa pagtatrabaho mo. So, napapansin ko when we talk about your students, you're very emotional. So, ano yung nafe-feel mo right now when we talk about your students na ganito yung nangyayari situation mo? So, para po sa akin is talagang number one po talaga na nararamdaman ko is natatakot po ako. Since being a teacher po talaga is pangarap ko na siya ever since pa lang po na bata po ako. So, mahal ko ang pagtuturo at mahal ko po yung mga estudyante ko. So, kaya po natatakot ako na baka dahil sa mga nararamdaman ko is ma-fail ko kung ano man yung demand na gusto nilang makuha galing sa akin. So, syempre, ako yung nagtatransfer ng knowledge ko. So, natatakot ako na baka ito yung maging dahilan kung bakit hindi ko kayang mapanagutan yung role ko as a teacher sa mga estudyante ko. I understand naman yung feeling mo kasi syempre mahirap din maging isang guro. So sa tingin mo, ano yung kind ng support or natingin mo na support or strategy na pwede nating gawin na makakatulong sa'yo? So, sa tingin ko po talaga is dapat na makagawa or makabuo ako ng mga effective coping strategies na makakatulong both sa pag-handle sa classroom management and sa pag-handle ko sa mga panic attacks ko sa kapag nangyayari siya usually sa loob ng classroom po. Okay, so let me check kung tama yung understanding ko na you're experiencing anxiety, right? And nagkakaroon ka na ng panic attacks. Then, kapag may, yung panic attacks is nagsastart kapag once na yung sa classroom management, katulad ng sabi mo kanina, pag magulo na yung mga students mo, ganun. Then, na-apektuhan na din nun yung confidence mo, tama? Yes po. So, then nag-worry ka din about sa future ng mga students mo. So, you want to work out natin yung sa practical ng kung paano mo ma-manage yung classroom mo, paano mo manage yung sarili mo. Gusto mo yun yung i-workout natin una. And then yung sa anxiety management mo. Tama ba ko? Yes po, yes po. Okay. So, I want you to know na sa next session, doon natin i-work out yung pag-develop natin ng mga coping strategies na makakatulong sa'yo na ma-handle yung mga ganyung situation. Especially kapag once na ikaw is nasa loob ka na ng classroom. Kasi katulad kanina na sa mga narinig ko galing sa'yo na nahihirapan ka din na mag-provide sa kanila kasi meron ka ding nararamdaman sa sarili mo. So, yung uunahin natin katulad ng decision mo din na yun yung gusto mong unahin. So, we will work on sa mga specific strategies para ma-manage mo yung both classroom management and yung anxiety mo. Okay lang? Okay ba yun? Tama ba? Yes po, yes po. Okay. So, thank you very much for sharing your stories today, and I hope na makatulong ako sa'yo. And I will assure you na this information or this story will be confidential. Pero there is a chance naman kasi sa ganitong situation na mababalik ko yung confidentiality. Is it okay for you na kasi merong chance na baka hindi ko rin kayanin yung kasi meron din tayong iba't ibang field. Merong part ng situation mo na baka hindi ko rin kayang i-handle. So, I will give it today sa mga mas nakakaalam kung paano mo ma-develop. For now, sa next session natin is tutulungan kita sa mga strategies natin na gagawin. Okay po yun? Thank you po, and I'm glad po, and I also feel grateful po na makapag-share ng mga thoughts and problems. Magaan po pala sa pakiramdam kapag nakakapag-share or nailalabas mo yung mga nararamdaman mo, which is parang pakiramdam ko is tinago ko po talaga siya ng matagal. So, kaya po, I'm so happy po and at the same time, grateful na ma-share ko sa inyo. And thank you po talaga. Thank you so much din. Thank you so much din, and I will see you next session. Yes po. Thank you po. Thank you.